Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito inyong energy update ngayong May 1 to 15, 2024. So this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayon, 3rd anniversary promo, 25% discount sa tarot reading services from May 2 to 15, 2024. So kung gusto niyo mag-book, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check niyo na lang. Okay, Virgo. Let's see, Virgo. Okay. So, some of you, maaring may struggle sa inyong relationship ngayon. Oo. However, tingnan natin ang iyong overall energy, the Queen of Pentacles. So, when it comes to your career, your finances, stable naman, no? Stable yung trabaho mo, yung income mo, yung mga needs mo, ng family mo, na tutugunan. So, talagang, I feel like yung iba sa inyo, kumuha pa kayo ng mga insurance or anything that will give you peace of mind, no? Pagdating sa finances ninyo. Yan, mga medical insurance para just in case merong bigla ang pangangailangan, no, ng pera, meron kayo. So, yung iba, focus rin kayo sa saving your money. So, your challenge is the Two of Wands. Maaaring meron kayo ngayong dalawang situation, can be sa career, na pinagpipilian nyo kung alin yung ipopursue ninyo. Pwedeng yung isa, pagtatrabaho sa ibang bansa, pagmamigrate, or pagsistay sa current career job mo. Oo. So, yung iba sa inyo, pwedeng mas pipiliin na mag-abroad, lalo na kung hindi magkakaaberya yung application ninyo. So, take that as a sign, okay? Na, halimbawa, nag-apply ka, no? Or gusto mong mag-abroad, tas nag-apply ka, tas nakita mo, mabilis yung proseso, very smooth. Tapos, nabigyan ka kaagad ng visa, nakapasa ka sa medical, naayos yung mga paperworks mo. So, it only means that it's meant for you. Kasi talagang flawless yung smooth yung transition. And then, kung kayo naman ay may trabaho, tapos iniisip nyo, sumubok ng bagong opportunity, pero yung sinusubukan nyo, hindi nag-workout kahit ilang beses nyo nang sinubukan, maybe that's the sign for you to stay muna. So, decision making talaga. Importante dyan nakapag-decide ka. Kasi hanggat hindi ka nakapag-decide, wala, masustuck ka sa isang situation na yan. So, your opportunity is the Page of Cups. So, some of you are very creative. Meron kayong mga talents and skills na maaring hindi nyo pa nadidiscover tungkol sa sarili ninyo. So, maaring ngayon, may opportunity kayo to discover that. So, example na lang ako, diba? Example ko na yung sarili ko. Kasi, who would have thought na magre-read ako ng tarot sa YouTube? 'Di ba? Hindi ko naisip yon ever. Although, noon, gusto ko na magkaroon ng YouTube channel, na may manunood sa akin. Pero I didn't realize na sa ganitong pamamaraan pala. Na mas magiging successful. So, ganun din sa inyo. Hindi naman yan, hindi naman basehan lagi yung age. No, minsan kahit na nasa older age ka na, doon mo pala marirealize na, talented ka pala sa baking, sa cooking, sa singing, and so on. Kasi yun yung time na nagtatry ka ng bago, dinidiscover mo yung sarili mo. So ngayon, may opportunity ka for that. And then your blessing is the Four of Cups. So kung ano man yung mga bagay situation mo ngayon na hindi ka kontento,
you will realize na kung gaano ka ka-blessed dahil meron ka nun. Sabi nga nila, if you want to feel happy, you have to count your blessings. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng ibang tao, and hindi mo rin alam na kung ano yung meron ka, yun yung gustong-gusto ng iba na makuha, pero hindi nila makuha. Pero meron ka nun. You get what I mean? And this is also solution to your problems. So, maaring kung meron ka ngayong situation na kailangan mong ayusin, maaring may tutulong, may mag-o-offer ng solution. Yan. And then, for your money, career, finances, you have the Queen of Wands and the Three of Cups. So, Queen of Wands is about freedom. So, yung iba sa inyo maaring susubok sa freelancing job or career, or isang trabaho or mapagkakakitaan na mas hawak mo yung oras mo, wala kang boss, yun nga, pwedeng business or self-employed. And then with the Three of Cups, meron ditong celebration. Yung iba, attend kayo sa mga parties or mga gatherings, na kung saan, maraming mga makikilala ka, mga bagong connections na pwedeng tumulong sa'yo in the future, no? Mga bagong contacts yan Kasi nga, your network is your net worth. Mas marami kang kilala, or mas maraming nakakakilala sa'yo, mas maraming potential, mas malaki yung potential na mag-grow agad yung mga proyekto na sisimulan mo. So, for your relationship, you have the Five of Swords and the Eight of Swords. Yung iba sa inyo, feeling helpless sa relationship, lalo na if you are dealing with a narcissistic person, someone na verbal abuser, no? Yung tipong masakit magsalita, na lagi kang dinadown. So, if you feel like this is very toxic na, syempre nasa sayo pa rin naman yan kung gusto mo nang umalis sa ganyang situation. Kasi, kahit na anong payo ng ibang tao, kung gusto mo magstay sa ganyan, hindi ka makakaalis, 'di ba? So, it's a matter of you deciding na umalis sa isang situation, relationship na masyado ka nang nalilimitahan or niloloko ka na lang or minamaliit ka, 'di ba? Kasi supposedly ang partner dapat yan yung tumutulong sa'yo, nagsusupport sa'yo, nag-cheer up sa'yo. Hindi siya yung tipong dapat na maglilimit sa'yo. Pwede kasing selosa, 'di ba? Medyo toxic, so mahirap yung ganon. Na masyado rin competitive sa'yo. Kasi minsan sa relationship ganon, nai-insecure yung other person. Kasi gusto niya, siya yung alpha, siya yung mas nakakaangat. Kaya yung other person, kapag kahit na may opportunity sa kanya, dinidiscourage, para hindi siya maging mas successful dun sa isa. Ang toxic, diba? So, it's time for you to step into your own power and focus on developing your confidence again. Divine guidance. You are divinely guided, Virgo, para magsimula ulit, no? Bagong chapter ng buhay mo. At itong bagong chapter ng buhay mo, dyan ka makakahanap ng peace of mind. So, yung mga nasa toxic situation, relationship, job, career, it's time for you to step up and focus on making changes. Yan, empower mo yung sarili mo. Empowerment. And then, focus on your destiny. Oh my God. Yung iba sa inyo, Virgo, marirealize nyo kung ano ang inyong life's purpose. You will feel that. Mararamdaman mo kasi masaya ka sa situation mo, sa ginagawa mo. If you feel uncomfortable, nako, ibig sabihin nun, hindi yon para sa'yo. Time to act. It's time for you to take action. Kung ano yung mga plans mo na gusto mong mangyari. Chain of events that will affect your life. So, may mga ganap sa buhay mo ngayon na makaka-apekto sa future mo. So, you have to make sure na worth it yung mga changes na gagawin mo. Plenty of material things. Blessed na blessed kayo. So, like what I mentioned kanina, ano man yung mga pangangailangan nyo, especially sa finances, sa resources, yan, meron kayo niyan. Ipo-provide yan para sa inyo. Plenty of material things.
Ang ganda naman. So, it's just a matter of focusing on your goals at letting go kung ano yung alam mong naglilimit lang sa'yo na mag-grow. And don't be, huwag kayo matakot na magsimula muli para sa peace of mind nyo. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!